Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Lorenzo Mendoza, isang doktor na may 35 taong karanasan at ngayon ay susuriin natin ang paksa ng paggamit ng karaniwang gulay para sa pagpapanatili ng kalusugan ng kidney sa mga pasyenteng may diabetes. Sa aking 35 taon ngang karanasan bilang doktor, marami na akong nakasalamuha na mga pasyenteng may diabetes na matagal nang dumaranas ngang sakit. Madalas nilang ibinabahagi na sa mga nakaraang buwan, nakakaranas sila ngang matinding pagkapagod. Tuwing gabi, kailangan nilang bumangon ng paulit-ulit para umihi, kahit paunti-unti lang, at pagkahiga ay parang kailangan na naman nilang umihi. Pagkagising sa umaga, napapansin nila na ang ihi ay malabo at may malilit na bula na matagal mawala, kasama ang pananakit ng likod at pagkapagot ng tuhod. Palagi silang balisa at namamaga ang kanilang bukong-bukong tuwing hapon. Dahil dito, marami ang natataranta. Nagmamadali silang pumunta sa mga botika. Bumibili ang iba't ibang uri ang pampatibay ang kidney at mga dietary supplements, mula sa mamahaling imported na tableta hanggang sa mga herbal na gamot na hindi tiyak ang pinakmulan. Sa pag-asang magpapalakas ito ang kanilang kidney, umiinom sila na may matinding pag-asa na ang mga mamahaling bagay na ito ay magpapagaling sa kanilang kidney. Ngunit alam ba ninyo ang isang napakasakit na katotohanan? Ang ugaling ito nga lang habas na pagdagdag supplements at pag-inom ng iba't ibang gamot na makakahalo ay nagpapahirap sa atay at kidney na magtrabaho ng 10 beses na mas matindi. Ang agarang resulta ay sa susunod na regular na pagsusuri ng kidney function. Ang creatinine level ay hindi lamang hindi bumaba, kundi tumaas pa sa red alert level. Ito ay naglalapit sa kanila sa panganib ng malubhang kidney failure at posibleng harapin ang masakit na prosesong dialysis. Ngunit huwag kayong panghinaan ng loob dahil ang magandang balita ay sa inyong sariling kusina, mayroon kayong manatural na remedyo na napakabisa at ligtas kung alam lang ninyo kung paano pumili at kumain ng tama sa 6 na karaniwang uri ng gulay na ito araw-araw. Kasama ang isang tamang pamumuhay, ganap ninyong may babalik ang function ng filtration ng inyong glomeruli, mapipigilan ang paglala ng kidney failure, at mababawasan ang nakakainis na madalas na pag-ihi sa gabi. Hindi kailangan ng malaking gastos para protektahan ang kidney, tama? Kung sa tingin ninyo ay ang paksa ngayon ay tumama sa inyong pinakamalalim na alalahanin, bigyan ninyo ako ng like at mag-subscribe sa channel para mas marami pa akong magawang kapakipakinabang na video para sa inyo. Ikinuwento ko sa inyo ang tunay na karanasan ni Mang Tonyo, isang 65 taong gulang na pasyente na malapit sa aming klinika. 10 taon na niyang kasama ang type 2 diabetes. Sa loob ng 10 taon na iyon, palagi niyang pinipilit na mapanatili ang kanyang blood sugar level. Nasa bahay ay medyo stable naman. Ngunit ang problema ay sa nakaraang 3 buwan, tuwing gabi ay bumabangon siya para umihi ng 4 hanggang 5 beses. Ang kanyang tulog ay napuputol, kaya naman sa umaga, si Mang Tonyo ay malilimutin at kapansin-pansin ang pagpayat sa kanyang regular na check-up sa ospital. Ang kanyang creatinine level ay nagsimulang tumas lagpas sa ligtas na limitasyon. Nagbabala ang doktor na may malinaw na pagbaba ng filtration function ng kanyang kidney. Hawa ni Mang Tonyo ang resulta ng kanyang laboratory test at pumunta sa aming klinika. Malungkot ang mukha at malalim ang mata. Hawa niya ang aking kamay na nanginginig. Sinabi niya, "Dr. Mendoza, kailangan na ba akong sumailalim sa dialysis? Hindi ako makatulog sa loob ng ilang gabi. Masyado akong naalala. Nakaramdam ako ng matinding awan nang marinig ko ang kanyang sinabi. Nang panahong iyon,
Nagpasya akong huwag muna siyang bigyan ng anumang karagdagang mamahaling gamot o supplement. Sa kanyang mahina ng kidney, ang sobrang gamot ay magpapalala lamang. Pinayuhan ko si Mang Tonyo na kumalma, umuwi, at bumili lamang ng isang napakamurang gulay sa palengke at lutuin ito bilang sabaw at kainin ng regular ayon sa aking itinuro. Sumunod si Mang Tonyo. Ang resulta ay pagkatapos lamang ng 1.5 buwan ng mahigpit na pagsunod, tinawagan niya ako kahapon ng tanghali. Tuwang-tuwa siya habang sinasabi, "Dok, nakatulog ako ng mahimbing mula 10:00 ng gabi hanggang 5:00 ng umaga at hindi ako bumangon para umihi. Kaninang umaga nagpa-blood test ulit ako at sinabi nilang bumalik na sa normal ang aking kidney level. Ngunit may agad na nagtanong, Dok, anong gulay iyan? Pareho rin ang kondisyon ko kay Mang Tonyo. Pwede ko rin bang gamitin iyan?" Bago tayo lumalim sa bawat uring gulay, gusto ko munang ipaliwanag ng lubusan sa inyo ang dahilan kung bakit ang diabetes ay palaging numero 1 kaawe na sumisira sa kidney. Isipin ninyo ito, ang ating katawan ay may 2 kidney at sa loob ngang bawat kidney ay may milyon-milyong maliliit na filter na tinatawag na glomeruli. Ang kanilang function ay katulad ng isang filter ng tubig. Ang dugo na dumadaan dito ay nililinis. Ang nga dumi tulad ng creatinine ay inilalabas sa pamamagitan ng ihi. Samantala, ang mga sustansya tulad ng protina ay pinapanatili upang pakainin ang katawan. Kapag may diabetes, ang blood sugar level ay palaging napakataas. Ang maraming asukal ay nagiging sanhi upang ang daloy ng dugo sa kidney ay maging napakakapal. Tulad ng sinusubukan ninyong magpam ng makapal na sirup sa isang filter, ang pressure ay napakalaki. Hindi lamang iyon. Ang matutulis na molekulang asukal ay patuloy na nakakaskas, nagpapunit sa maliliit na capillaries sa glomeruli. Sa paglipas ng panahon, nasisira ang butas ng filter. Ang resulta ay hindi nasasala ang creatinine, naipon ito sa dugo na nagiging sanhi ng mabilis na pagtaas ng antas nito. Sa kabaliktaran, ang protina ay dumadaan sa mga butas na iyon at lumalabas na lumilihang fenomeno ng ihi na may maliliit na bula. Kapag mahina ang kidney, nawawala ang kakayahang makonsentrate ng ihi sa gabi na nagiging sanhi upang bumangon kayo para umihi ng 5 hanggang 7 beses bawat gabi. Mamaya, ipapaliwanag ko ng mas malinaw ang mekanismo ng paggaling ng bawat gulay. Ang unang gulay ay tinawag na ginseng ng mahirap. Ito ay ang labanos. Marami sa inyo ang magtataka, ang labanos ay mura lamang sa palengke. Paano nito magagamot ang kidney failure? Ngunit ang maliit na labanos na iyon ay nagtataglay ne kahanga-hanggang kakayahang linisin ang mga dumi sa dugo. Ang modernong aham ay malinaw na nagpakita na ang labanos ay naglalaman na napakaraming vitamin C at hindi mabilang na malalakas na natural na antioxidant compounds. Kapag kumain kayo ng labanos, ang antioxidant na ito ay pumapasok ng malalim sa bawat maliit na capillary sa kidney upang agad na supuin ang lokal na pamamaga na dulot ng makapal na dugo na may mataas na asukal. Higit pa rito, ang labanos ay binubuo mahigit 90% na purong tubig na sinamahan ng potassium. Sa tradisyonal na gamot, ang labanos ay may malamig na katangian na gumagana bilang isang natural at banayad na diuretic. Ito ay nahuhugas at nagtatanggal ng labis na creatinine na naipon mula sa katawan nang hindi pinipilit ang kidney na magtrabaho ng sobra.
Ang paggamit ay napakasimple. Sa bawat pagkain, kailangan ninyo lamang kumuha ang humigit kumulang 100 hanggang 150 gramo ng sariwang labanos. Pakuluan ito ng maigi para inumin ang sabaw at kainin ang gulay mismo o lutuin ng sabaw na may kaunting lian pork. Panatilihin ang pagkain na ito na 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Gayunpaman, mahigpit na ipinagbabawal na kumain ngang inasnan na labanos o fermented radish. Ang napakaraming asin sa mga inasnan na pagkain ay ang numero 1 kaaway na sumisira sa mga capillaries ng kidney na mahina na kainin lamang ang sariwang labanos at lutuin ng simple, mga kababayan. Kung ang labanos ay ang malamig na tubig na banayad na naglilinis ng kidney, ang ikalawang gulay ay may iba namang misyon. At iyon ay ang linisin ang sistema ng daluyan ng dugo mula sa pinakasimula. Ito ay ang bawang, ang pinakamakapangyarihang natural na antibiotic na laging naroon sa kusina. Kapag humina ang kidney dahil sa diabetes, isa sa pinakakatakot na komplikasyon na sumusunod ay ang mataas na presyon nega dugo. Ang mataas na presyon dugo ay patuloy na nagbobomba ng dugo na may matinding pressure na sumisira sa natitirang bahagi ng capillaries ng kidney na lumilihang isang nakamamatay na siklo. Ang maliit na bawang ay ang gintong susi upang sirain ang masalimuot na siklo na ito. Ang sikreto ng kapangyarihan ng bawang ay nasa isang walang katumbas na gintong sangkap na tinatawag na alicin. Kapag buo pa ang bawang, hindi umiral ang alicin. Ngunit kapag dinurog o dinikdik ninyo ang isang butil ngang bawang at iniwan sa hangin ng humigit kumulang 10 minuto, ang mga enzyme ay magsasama-sama upang lumikha ng alicin. Kapag ang sangkap na ito ay pumasok sa katawan, ito ay gumagana bilang isang napakalakas na natural na vasodilator. Ito ay tumutulong na palawakin ang diameter ng nagliit na daluyan ng dugo. Sa gayon ay agad na binabawasan ang pressure ng dugo na bumubuhos sa network ng glomeruli. Hindi lamang iyon, ang alicin ay mayroon ding mahusay na anti-inflammatory properties na tumutulong upang maiwasan ang infeksyon sa urinary tract. Ipinapakita ng mga pag-aral na ang pagpapanatili nga ugali ngang pagkain nga 2 hanggang 3 butil ngang dinurog na hilaw na bawang araw-araw ay nagbibigay nga epektibong pagpapababa ng presyon ng dugo at proteksyon sa filtration function ng glomeruli na kasing epektibo nga light dose na gamot sa presyon ng dugo. Ang bawang ay lalo na napakabuti para sa mga kababayan na may diabetes na sinamahan ng alta presyon. Ngunit marami ang nagtatanong sa akin, Dok, napakaanghang ng bawang at madalas akong may acid reflux. Kaya kung hindi ako makakain ng hilaw na bawang, mayroon bang mas panayat na opsyon na makakapagprotekta pa rin sa kidney? Ang kalikasan ay laging may paraan. Ang ikatlong gulay ay ang perpektong sagot para sa inyo. Ang ikatlong gulay ay ang beetroot. Isang superfood na nagtataglay ang kapangyarihan upang ayusin ang mga selula ng kidney mula sa loob. Sa panahon nga aking pagkonsulta, napansin ko na maraming pasyenteng may diabetes ang gumagawa nga isang karaniwang pagkakamali. Iyon ay ang pagkakaroon ng takot at pakiwas sa beetroot dahil sa matamis nitong lasa na natatakot na ang pagkain nito ay magpapataas ng kanilang blood sugar level. Ito ay isang lubhang maling paniniwala na kailangang alisin. Totoo na ang beetroot ay naglalaman ng asukal, ngunit napakataas din ng dami ng fiber na nakabalot sa asukal na iyon.
Ang layer ang fiber na ito ay gumagana bilang isang sistema ang preno na nagpapabagal sa proseso ang paglabas ang asukal sa dugo na tumutulong upang dahan-dahan lamang tumaas ang blood sugar. Ngunit higit sa lahat, ang nagbibigay ng halaga sa beetroot para sa mga pasyenteng may kidney failure ay ang napakaraming natural na nitrate compounds na taglay nito. Kapag kumain kayo ng beetroot, ang nitrate compound na ito ay magiging nitric oxide sa loob ng katawan. Ang nitric oxide ay isang espesyal na gas na may kakayahang utusan ang smooth muscles na nakapalibot sa mga daluyan ng dugo na ma-relax na nagpapalawak sa sistema ng daluyan ng dugo. Dahil dito, isang malaking damingang sariwang dugo na mayaman sa oksigen ang dadaloy upang pakainin, alagaan, at ayusin ang nasirang selulang glomeruli na naghihingalo dahil sa kakulangan ng dugo. Gayunpaman, kailangan kong bigyang diin ang isang nakamamatay na maling pagkaunawa. Mahigpit na ipinagbabawal na gamitin ang hilaw na beetroot upang ipiga at inumin ang puro nitong katas. Ang pagpipigang katas ay nangangahulugan na itinapon ninyo ang mahalagang fiber at pinanatili lamang ang katas na puno nga asukal na magpapataas ngang blood sugar ng mabilis. Ang tamang paraan ngang paggamit ayon sa medikal na pamantayan ay kumuha ngang humigit kumulang 50 hanggang 70 gramo ngang beetroot, hiwain ng maliliit at lutuin bilang sabaw kasamaang nilagang baboy na walang taba. Sa oras ngang pagkain, kumuha kayong isang mali na mangkok, kainin ang sabaw at ang gulay na nginunguya ng maigi. Ang paraan ng pagkain na ito ay nagpapabuti sa dugo, nagpapagaling sa kidney, at pinanatili pa ring ligtas ang blood sugar. Ito ay maring pakinggan na mahirap, ngunit sa totoo lang mas madali ito kaysa sa inaakala. Manatili kayo para pakinggan pa ang susunod. Pagdating sa ika-4 na gulay, isang treasure na nakatulong sa mahapon na mabuhay ng matagal. Ito ay ang sibuyas. Naisip ba ninyo kung bakit ang mga Hapon ay kumakain ng maraming prito at starches, ngunit ang porsyento ng komplikasyon ng kidney failure dahil sa diabetes ay pinakamababa sa mundo? Ang pangunahing sikreto ay nakasalalay sa kanilang ugali na kumain ng sibuyas araw-araw. Ang sibuyas ay isang malaking imbakan ng quercetin, isang nangungunang antioxidant compound na kabilang sa grupo ng flavonoids. Ang quercetin na pumapasok sa katawan ay parang isang matibay na baluti na bumabalot at nagpoprotekta sa bawat filtering cell ng glomeruli na pumipigil sa pagkasira ng mapaminsalang free radicals na nabubuo dahil sa mataas na blood sugar. Kasabay nito, ang sibuyas ay mayroon ding kakayahang pasiglahin ang pankreas na gumawa ng natural na insulin na tumutulong upang patatagin ang blood sugar mula sa ugat. Ang pinakamahusay na paraan upang mapanatili ang buong benepisyo ng quercetin ay ang pagkain ng hilaw na sibuyas bilang salat na may suka o blanched sa kumukulong tubig. Totoo ang sinasabi ko, maraming Pilipino ang gumagawang maling ito nang hindi nalalaman. Iyon ay ang ugali ngang pagigisa ng sibuyas sa kumukulong langis hanggang sa lumambot ito. Ang pagluluto sa sobrang init ay ganap na sumisira sa mahalagang quercetin. Ang sibuyas sa puntong ito ay wala ng sustansa at hindi na nagbibigay ng anumang proteksyon sa kidney. Ang pinakatamang paraan ay hiwain ng manipis ang sibuyas. Ibabad sa malamig na tubig na may kaunting asin sa loop ng 10 minuto upang maging malutong at mawala ang anghang. Pagkatapos ay salain at ihalo sa kaunting
natural na apple cider vinegar. Ang pagkain ng isang maliit na platong ng sibuyas na salad sa bawat pagkain ay ang pinakamahusay na gamot para sa proteksyon ng kidney. Dumako tayo sa ikalimang gulay, ang sariwang luya. Ang sariwang luya ay ang numero 1 kaawengang madalas na pag-ihi sa gabi na nagiging sanhi upang mawalan kayo ang tulog. Ayon sa tradisyonal na gamot, ang madalas na pag-ihi sa gabi sa mga taong may diabetes ay kadalasang dahil sa mahinang kidneyin na ang kidney ay nilalamig at hindi nasapat ang init upang tapusin ang function ng pag-concentrate ng ihi sa gabi. Ipinapakita rin ngang modernong medikal na istatistika na kapaang lower back at ang talampakan ngang paa ay pinananatiling mainit. Ang bilang ngang pagising sa gabi para umihi ay maaring bumaba ngang hanggang 50%. Ang sariwang luya ay may maanghang na lasa at mainit na katangian na may napakalakas na epekto sa pagpapalabas ng lamig. Tuwing gabi, bago matulog ngang humigit kumulang 1 oras, kumuha lamang ng isang sariwang luya, durugin ito, ilagay sa kaldero na may isa at kalahati hanggang 2 litro ng tubig, pakuluan at magdagdag ng kaunting asin. Maghintay na lumamig ang tubig hanggang 40 degrees Celsius. Gamitin ang maligamgam na tubig na may luya upang ibabad ang makabilang paa sa loob ngang 20 minuto. Sa talampakan ng paa ay mayroong yongkwan point na direktang konektado sa kidney. Ang init mula sa luya essential oil ay dadaan sa puntong ito, magpapainit sa nilalamig na kidney na tumutulong sa kidney na gumaling ng maayos. Sa gayon ay isasara ang pantok at puputulin ang madalas na pag-ihi sa gabi. Gayon pa man, nais kong magbigay ng babala ang mga kababayan na nakakaranas ng mainit na pakiramdam o madaling mainis o ang kanilang presyon ng dugo ay lumampas sa 150 mHg ay kailangang ihinto muna ang paggamit ng luya. Maghintay hanggang bumalik sa normal ang presyon ng dugo bago gamitin ang pamamaraang ito. Ngayon, inaanyayahan ko kayong magpahinga at pakinggan ang susunod na mahalagang bahagi. Ang ika-6 na gulay ay ang tagapagligtas na itinuro ko kay Mang Tonyo upang maibalik ang kanyang buong tulog. Ito ay ang ubot ng lotus. Para sa mga pasyenteng may diabetes, mayroong isang tahimik na mamamatay tao na nagiging sanhi upang ang blood sugar ay bumaba at tumaas ng hindi regular at nagpapabilis sa pagkamatay ng mga selulang glomeruli. Ito ay ang stress at malalang insomnia. Kapag hindi kayo nakakatulog, ang katawan ay naglalabas ng cortisol, hormona na pipilit sa atay na maglabas ng asukal sa dugo na nagiging sanhi upang ang blood sugar ay tumaas ng mabilis. Ang sariwang ubot ng lotus ay ang pinakamainam na natural na sedative. Ang ubot ng lotus ay naglalaman ng napakataas na antas ng vitamin B6. Ang sangkap na ito ay tumatawid sa blood-brain barrier, nakikipag-ugnayan sa mga nerve receptors na tumutulong upang pakalmahin ang stress at bawasan ang pagkabalisa. Malumanay nitong dinadala kayo sa isang malalim na tulog. Kapag ang katawan ay nasa malalim na tulog, ang immune system ay automatikong nagsisimula sa mekanismo ng self-healing na nag-ayos ng manasirang selula ng glomeruli. Gumamit si Mang Tonyo ng sariwang hiwa ng ubot ng lotus, nilaga ng mahina kasama ang lian pork ribs na naalis na ang taba. Linggo-linggo,
regular siyang kumakain ng 2 mangkok ng ganitong simpleng sabaw. Ang matamis na lasang ubo at lotus ay nagpapalamig sa atay at naglilinis sa buong urinary system na nagpapalinaw sa ihi at wala ng malabo o maliliit na bula. Patuloy kayong manood dahil sa huling bahagi ay babanggitin ko ang pinakamahalagang tip. Bukod sa pagdagdangi isa sa 6 na gulay sa itaas, mayroong isang nakamamatay na pagkakamali na 70% nga pasyenteng may kidney failure o diabetes ang hindi sinasadyang ginagawa. Ito ay ang ugali n pagpigil sa pag-inom ng tubig. Marami ang natatakot na bumangon sa gabi para umihi, kaya mula hapon ay pinipigilan na nila ang pag-inom ng tubig. Ito ay isang uri ng pagpapakamatay para sa kidney. Kapag hindi kayo umiinom ng tubig, ang katawan ay nahuhulog sa matinding kakulangan ng likido, ang dugo ay nagiging makapal, ang kidney ay gumagana ngunit walang sapat na solvent na tubig upang matunaw ang mga dumi. Dahil dito, ang creatinine, urea, at uric acid ay naipon at nagiging kristal sa loob ng kidney tubules. Ang pinakatamang patakaran sa pag-inom ng tubig ay uminom ng marami sa umaga, katamtaman sa tanghali, at kaunti sa gabi. Mula pagising hanggang alas 5 ng hapon, kailangan ninyong bigyan ang katawan ng 1.5 hanggang 2 litro ng malinis na tubig. Inumin ng paunti-unti. Pagkatapos ng alas 7 ng gabi, umigop lamang ng 2 hanggang 3 maliliit na sipsip ngang maligamgam na tubig kung nauhaw. Upang maprotektahan ng tama, kailangan nating lubusang maunawaan kung bakit tumataas ang creatinine at kung ano ang ibig sabihin nito. Huwag kayong mag-alala, babanggitin ko ito mamaya. Ang pagtaas ng creatinine ay simpleng dahil sa dumi sa filtering plant na walang daloy ng tubig upang mahugasan. Kaya ang pagbibigay nga sapat na malinis na tubig sa araw ay isang pangunahing kadahilanan upang mapanatili ang buhay ng kidney. At isa pang napakahalagang nutritional note, gaano man kahusay ang benepisyo ng 6 na gulay na nabanggit ko labanos, bawang, beetroot, sibuyas, luya, at ubod ng lotus ang kanilang likas na katangian ay naglalaman pa rin ng tiyak na dami ng carbohydrates. Ang hindi nababagong prinsipyo para sa mga may diabetes ay ang kontrolin ang kabuwang dami ng carbohydrates. Mahigpit na ipinagbabawal na gamitin ang gulay na ito bilang ganap na kapalit ng kanin o kumain ng higit sa itinakdang bahagi. Tingnan ninyo ang ito bilang isang uri ng malusok na nutritional supplement na sinamahan ng regular na pagsubaybay sa blood sugar level sa bahay. Sinong kababayan ang matagumpay ng nakagamit o gumagamit ng isa sa 6 na gulay na ito araw-araw? Iwanan ang numero ng gulay at ilang komento sa ibaba. Sa pagtatapos, taos puso akong umaasa na tatandaan ninyo ito. Ang kidney ng isang taong may diabetes ay napakatanda at madaling masira. Sa halip na gumastos ng milyon-milyong piso sa mga supplements na hindi tiyak ang pinagmulan, na nagpapataas lamang ng pasanin sa detoxification ng katawan, samantalahin ninyo ang 6 na natural na doktor na nakapila sa inyong kusina. Ang labanos ay anti-inflammatory. Ang bawang ay nagpapalawa nga, nagadaluyang dugo ng kidney. Ang beetroot ay nagpapagaling nga selula ng kidney. Ang sibuyas ay nagpoprotekta sa glomeruli. Ang luya ay nagpapainit at nagbabawas ng pag-ihi sa gabi. At ang ubod ng lotus ay sedative at nagbibigay ng malalim na tulog sa pamamagitan lamang ng maliliit na pagbabago sa pagpili ng pagkain.
sinamahan ng sapat na pag-inom ng tubig at banayad na ehersisyo, ganap ninyong mababawi ang kontrol sa diabetes. Mapapanatili ninyo ang inyong creatinine level na stable sa ligtas na antas at masisiyahan sa mahabang gabi ng payapang tulog. Hindi na naabala ang madalas na pag-ihi sa gabi. Kaya mayroon tayong hanay nga anim na mahiwagang gulay na inuri ayon sa kanilang mekanismo ng proteksyon sa kidney. Pagkatapos ninyong marinig ito, pagnilayan ninyo kung ang inyong sintomas ay katulad ng sitwasyong kakapaliwanag ko lang. Sa anim na kahangahangang gulay na ibinahagi ko, alin sa tingin ninyo ang pinakamadaling hanapin at pinakamadaling gamitin? Huwag mag-atubiling makomento ang kaukulang numero sa seksyon ng komento. Lubos kong naunawaan na sa edad na ito, walang mas mahalagang kayamanan kaysa sa kalusugan. Ang isang gabi ngang mahimbing na tulog ng hindi nagigising, isang araw na walang alalahanin tungkol sa karayom o dialysis machine, ay ang pinakakumpletong araw ng kaligayahan. Para sa isang komunidad na malusog, ibahagi agad ang video na ito sa inyong mga kaibigan, matatandang kamag-anak na tahimik na nakikipaglaban sa diabetes, alta presyon, o simulangang kidney failure. Ang inyong pagbabahagi ay makakatulong sa kanila na malaman kung paano protektahan ang kanilang sarili at mabawasan ang pasanin ng gastos sa medikal. Taos puso akong nadarasal para sa inyong buong pamilya na magkaroon ng kasaganahan sa kalusugan, kapayapaan at kaligayahan.